Ito na mga kalapatids. Ayan na, umikot lang. Ayan na. Ayan sa mga kalapatids. Oh. May kasabay siyang white fly. Ayan na. Naku mga kalapatids, sumabay nga sa kanya. Hindi sa atin to mga kalapatids. May dagit tayo. Oh. Na eto, electrolytes. Galing ng training to malamang. Nako. Papasok mga kalapatid. May kasamang chicks kaya natagalan eh. Lagay tayo, tubig. Pagka pumasok to mga kalapatid, makakawalan din natin agad dahil naghihintay yung amo niyan. So pakain na tayo mga kalapatid para pumasok na sila. Hindi na sila magtambay-tambay pa. Yun, pumasok na yung ibon natin. Pumasok na yung ibon natin. Oh, nasa na yung ibon? Malis na yata. Umalis na mga kalapatids. Hindi pumasok. Ay, ito pumasok. Ay, hindi. Nasa na? Malanjo, hanap ako ng hanap mga kalapatids. Nandito pala yung ibon. Oo, kala ko umalis na. Yan mga kalapatids. So, uhaw na uhaw itong ibon na to. Painumin nga natin to. Ayan siya mga kalapatids. Binigyan na natin ng tubig na may electrolytes. Ayan, naka-comb ring siya. Tapos meron yatang ano, bang tawag doon? Yung personal ring. Tignan natin kung kanino tong ibon na to. Ayan. Ito, kain ka. Gusto niyang pumasok doon sa ating pliers loop, kaya lang medyo nag-aalangan. Pakakainin lang natin, tapos pakakawalan na natin. Doon pa rin siya sa may silong mga kalapatids. Ayaw pang umalis. Pero nakainom na yun ng tubig na may electrolytes. And kung gutom siya, naglagay tayo ng pagkain dyan sa pwesto niya. Ito siya mga kalapatids. So, napakaamo. Iilang di pa lang yung distansya sa akin yan. Kanina halos katabi ko na yan. Alright. So, hindi ko alam kung talagang uhaw na uhaw lang siya talaga. Kasi pinagtsatsagaan niya yung tubig dun sa semento na galing dun sa sinampay na damit. Iniinom niya. Patuka na tayo sa ating mga alaga. Ito na, mga kalapatids, tara. Yan. Tukaan na yung ating mga ibon. Ano ba to? Ilan ba? 3 takal. Sige. Pwede na yan. Tingnan nyo mga kalapatids. Oh. Palakad-lakad lang dito sa tabi natin. Napakaamo nito. Kaya nyo, dadaan tayo dito sa gilid niya. Hindi yan lilipad. Ayun. Hindi mailap. At hindi siya lumilipad. Nandito lang sa paligid ng ating kulungan. At halos ilan di pa lang ang layo sa atin. Itong ibon na to, napakaamo. Kanina pa yan. Yung pinainom natin. Halos kadikit lang natin siya mga kalapatids. Ayan o. One eternity later. Alright mga kalapatids, ito na yung ibon na bumisita dito sa ating pliers lock. At kanina nga gaya ng inyong nakita, pag-alagala siya dito sa ating sa paligid ng ating pliers lock. Nakita natin uhaw na uhaw itong ibon, gutom na gutom, kaya binigyan natin siya ng kanyang pangangailangan. Lumipad siya, pupunta lang siya dun sa bubong natin and then babalik uli sa paligid ng ating pliers lock. So inisip ko baka may problema kasi normally mga kanubi, may mga ilang kadahilanan kung bakit tumutukod yung ating mga alaga. Pangunahin nandyan kapag meron silang iniindang sakit or may tama, sumerga, may salpok or nasugatan. So, kailangan talaga yan magdapo at tumukod para makapagpahinga. Sa pang dahilan, lalo na pagka young bird yung ibon, ay mahina pa yung kanilang homing instinct, hindi pa well developed. Kaya kapag lumilipad sila, nahihirapan silang tuntunin yung daan pauwi sa kanilang mga kulungan, sa kanilang mga loft kung saan sila nakatira. Gumugugol sila ng mahabang oras, nauubos yung kanilang reserba ng lakas sa kanilang katawan. Gugutom sila, nauuhaw, at yun ang pangatlong dahilan. Kaya tumutukod sila, naghahanap sila ng matutukan, ng makakain para magkaroon sila ng lakas at may pagpatuloy yung paghanap, pagtunton sa daan papauwi sa kanilang kanya-kanyang kulungan. So sa kaso nito mga kalapatids, yung nakikita ko dito ay maaaring nagutom lang to. Uminom at pumuka dito sa ating pliers lock. Then bumaba ako dahil may kailangan din tayong gawin. Then pag akyat ko nakita ko mga kalapatids na nandito pa rin siya. So ang ginawa ko, binugaw ko siya
para makauwi na dun sa may-ari. Dumadapo lang siya dun sa bubungan natin, then babalik pa rin dito sa paligid ng ating kulungan. And then ngayon nga mga kalapatids, time check tayo, wala akong relo, pero hapon na ngayon mga kalapatids, pasado alas 4. Eto mga kalapatids, nakita ko sa loob ng ating flyers, busog na, nakainom na rin, at syempre eto mga kalapatids, binigyan natin siya ng ating sekreto. Alam nyo na to, yung instant sugar para manumbalik yung lakas. Ibigyan ko ulit to bago natin to pakawalan. Pero bago yan, eto mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung singsing. Commercial ring yung nakakabit sa kanya, pero meron pang isang ring na nasa taas. Akala ko kung personal ring, pero hindi siya personal ring. Club ring siya, SDR 2024. Tapos ang nakalagay dito ay Kotse Combine. Wala akong idea kung ano yun. Mukhang yun ang papremyo nyo dun sa singsing na nakakabit sa kanya. Kotse, ewan ko lang, baka may idea kayo, paki-comment na lang. So yun ang nakalagay sa kanya, Kotse Combine SDR 2024. So South Derby Race. So siguro yun nga, big time yung nililipad ng ibon na ito. White light, white top, at siya kanina medyo magaan, pero ngayon mga kalapatids, bilog na, busog na tong ibon na ito. Bibigyan natin siya ng instant sugar para kung sakasakaling malayo-layo yung liliparin nito, mababalik ay ano man tawag doon, hindi siya kakapusin. Alright, yun. So nabigyan na natin. So may lakas na to mga kalapatids. Meron akong ginawang love letter. Didikit natin to dito sa kanyang singsing. I-tape na lang natin para magkaroon siya ng idea kung anong nangyari dito sa kanyang ibon. Malamang hinihintay na niya na to. At isa pa pala mga kalapatids na kanubi, baka ito ay tagpares. Alright, kasi isa pa yun sa dahilan kung bakit tumutukod yung ating mga alaga kapag tagpares masyado yung ibon at naghahanap ng kapares. Malamang hento mga kalapatids dahil sumusunod siya dun sa ating barakong barako. So lalagay ko na to dito mga kalapatids. Alright mga kalapatids, naikabit na natin dito sa kanyang singsing. Medyo kumapal nga lang, pero sana hindi siya mahirapan, hindi maka-apekto sa kanyang pag-uwi. So full tank na to mga kalapatids, papakawalan natin. Uwi ka ha, doon sa totoong may-ari ha, huwag doon sa boy dagit ha. Baka mamaya manalo ka pa ng kotse, manalo pa ng kotse yung amo mo. So eto na mga kalapatids. Ayan. Yun, pangit ng release natin. Ayan, lumipad na mga kalapatids. Sana makauwi yung ibon na pinakawalan natin dun sa unay na nagmamay-ari sa kanya. Alright mga kalapatids, medyo masama yung kalangitan, pero sana makauwi ng ligtas itong ating kawawang bisita. Okay, so maraming salamat sa inyong pagtutok mga kalapatids. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan, at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Bago tayo magpaalam, paalala lang mga kalapatids na kanubi, huwag nating angkinin yung ibon na hindi sa atin. Ingat kayo mga kalapatids, keep safe, God bless, peace out.